For today's video guys, no, pag-uusapan natin itong loan app na to guys, no, na kahit meron akong bad credit history, na offeran pa rin ako ng kanyang loan. Super legit siya guys, no, and 4 months na akong borrower niya. Sobrang baba guys, no, ng kanyang interest. So wag na nating patagalin to guys, no, kaya naman kung interesado ka about dito sa legit na loan app na pag-uusapan natin ngayon, keep on watching. Hello guys, it's CL Mariano and welcome back to my YouTube channel. At kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa aking channel, please subscribe dahil palagi akong nag-share guys ng aking mga experience about nga sa mga OLA. So sa topic nga natin ngayon guys, no, pag-uusapan nga natin itong isang legit na loan app guys, na kahit meron akong bad credit history, na offeran pa din ako ng kanyang loan. Diba nga sabi ko sa inyo guys, no, na meron akong bad credit history and ilang beses ko na siyang na-vlog sa mga fast na vlog ko. And sinabi ko guys, no, na marami akong mga fast due na OLA. But then last December guys, no, nagkaroon pa rin ako ng offer dito sa legit na utangan platform na to. Na kung saan guys, no, ilang beses ko na rin siyang nagawan ng content at ilang beses ko na rin siyang ni-review dito sa aking channel. So itong loan app guys, no, na tinutukoy ko ay ito nga si Maya Business, na pagmamayari guys, no, ni Maya Philippines. Ayan guys yung kanyang applications kapag once na hinanap nyo siya sa Google Play Store. And tama kayo guys, no, meron akong bad credit history pero nagkaroon pa rin ako ng offer sa kanya last December 2024. Nag-start ako guys from 1,000, then tumaas siya guys ng 2,000, naging 3,000, hanggang sa naging 4,500 na yung credit limit ko sa kanya hanggang ngayon. Mga September last year guys, no, ako gumawa ng account dito kay Maya Business, but then that time, hindi ako nag-expect na ma-offeran ako ng loan niya kasi akala ko hindi rin siya napapautang. Akala ko guys that time is ginagamit lang si Maya Business for convert. Like sa pagko-convert guys, no, ng SpayLater into Maya Business. So yun nga guys, no, yung main goal ko kung bakit ako gumawa ng account ko dito kay Maya Business. And mga December last year guys, no, naka-receive ako ng text mula kay Maya Business na meron nga silang in-offer sa akin na loan dun sa kanilang application. So nagulat ako nung time na guys, no, at hindi talaga ako makapaniwala na kahit meron akong bad credit history, nagkaroon pa rin ako ng offer. So nung time na yon guys, sobrang excited ko na buksan yung account ko kay Maya Business. And nakita ko dun guys yung loans. So clinic ko guys, no, yung loans. Then after nun, pagka may mga process pa siya guys, no. Then after nun guys, nagkaroon ako ng offer sa kanya na 1,000 pesos. Nag-start ako guys, no, from 1,000. Then mga January guys, this year, tumaas yung credit limit ko. Naka-receive ako ng text mula kay Maya Agent na kay Maya Business guys, no, na tumaas nga yung credit limit ko. So nung nagbayad ako, tumaas nga yung credit limit ko from 1,000 naging 2,000 siya guys, no. Then every month guys, tumataas yung credit limit ko. Naging 3,000 siya hanggang sa naging 4,500 guys, no, yung credit limit ko sa kanya. Yes guys, no, 30 days lang yung loan term na ino-offer sa akin itong si Maya Business or yung advance loan ni Maya Business. But then, okay na siya sa akin guys, no, kasi after 30 days, nakakapag-reloan ako sa kanya, tumataas yung credit limit ko every time na nakaka-receive ako ng text mula kay Maya Agent. And, but then guys, no, hindi lang naman till 30 days lang yung ino-offer niyang loan term payment, kundi pwede rin guys, no, ng 3 months na installment. Pero dito guys, no, i-share ko sa inyo ngayon kung tumaas ba yung credit limit ko kasi bukas guys yung due date ko. And today na ako nagbayad, pero wala akong na-receive guys na text mula kay Maya Agent na tumaas yung credit limit ko. Pero chinek ko guys, no, baka sakaling na tumaas siya kahit wala akong na-receive. So i-share ko sa inyo guys, no, via screen record. 4,500 guys, no, yung maximum loan amount ko sa kanya last month. And yeah, every month guys, no, diba, tumataas yung credit limit ko. So dito guys, no, nag-expect ako na baka tumaas yung credit limit ko. So ito nga guys, no, nagbayad na nga ako ng 4,657.50 pesos. Pero hindi yan guys, so yung total na babayaran ko kasi nakapag-advance ako ng 15 pesos every transactions ko nga guys, no, sa load. Kapag once nagbebenta ako ng load kay Maya Business, nababawasan guys, no, yung wallet ko ng 15 pesos at yun guys is napupunta siya dito sa loan ko. So dito guys, nagbayad ako ng 4,657, then click ko lang yung next, then click yung confirm, and ito guys, so nag-process na siya. Medyo mabilis lang guys yung process niya ngayon, like mga 2 minutes na approve na agad siya yung loan ko sa kanya guys, no. So dito nga guys, no, apply again na ako. So approve ulit guys, no, yung aking application. And click ko guys yung apply again.
Then, meron siyang data privacy notice na kailangan nating basahin. So, pag nabasa mo na siya, scroll down mo lang, then click mo lang yung proceed. Then, dito guys, no, nakalagay sabi niya, yung loan term daw is 90 days. So, it means guys, no, hanggang 3 months yung kanyang repayment term. Pwede rin yun. Pero for me guys, no, sa akin guys, is 30 days lang talaga yung offer. Yung minimum amount ko guys, na pwede nating mahiram is 500. Yung maximum amount naman guys, no, is 350,000. So, click lang natin guys yung apply now. And dito nga guys, no, tatanong niya kung saan, para saan natin gagamitin yung loan. But for me guys, no, personal loan yung mas pinili ko. And after nun guys, pagka-click natin personal loan, na-approve nga yung loan ko. And dito guys, no, hindi siya tumaas. Kundi 4,500 pa din yung credit limit na ino-offer sa akin. So, last month, 4,500. Ngayon guys, no, is 4,500 pa rin siya. So, siguro kasi guys, no, wala akong na-receive na text. Kapag once kasi guys, no, wala tayong na-receive na text from Maya Agent, ni Maya Business, it means guys, no, hindi tumaas yung ating credit limit. Kahit mag-advance payment tayo, ganon. But for me guys, no, kahit hindi tumaas yung credit limit ko sa kanya this month, okay lang sa akin guys, no. Eh dito nga guys, no, pagdating sa kanyang loan details, yung 4,500 na hiramin ko, yung net loan proceeds or yung loan amount lang guys na ma-receive ko is 4,497.23 pesos. Kasi meron siyang documentary stamp tax na 2.77 pesos. Yun lang guys, no, yung kaltas niya doon sa 4,500 na hihiramin ko nga sa kanya. And yung loan term niya guys, no, is 30 days. And ito guys, sa kanyang baba, makikita natin yung repayment details na 15 pesos nakalagay. So, para saan guys yung 15 pesos? Ito guys, no, is sabi niya dito, repayment amount per transaction with an average of 319 transactions per month. Makakaltasan ka ng 15 pesos. So, para saan ngayon guys, no? Ganito kasi yan guys. Diba nagbebenta ako ng load kay Maya Business? Every benta ko ng load guys, no? Every transactions ko ng load, nakakaltasan ako ng 15 pesos. At yun guys, no, yung 15 pesos na yun, nakakaltas naman siya doon sa loan ko kay Maya Advance Loan. Pagdating naman guys, no, sa total amount na babayaran ko sa kanya, 292.50 pesos lang guys, no, yung kanyang service fee kasi 6.5% lang po yung kanyang interest. As you can see guys, no, sobrang baba ng kanyang interest in just 30 days. So para sa akin guys, no, isa si Maya Advance Loan sa mga alagaan ko kasi bukod sa legit na legit siya guys, no, sobrang baba din ng kanyang interest at every month din guys, no, tumataas yung credit limit ko sa kanya. But this month lang talaga guys, hindi tumaas yung credit limit ko kasi wala akong na-receive na text mula kay Maya Agent na tumaas yung credit limit ko. Pero okay lang sa akin guys, no, at least nakakapag-reloan ka pa rin kahit mag-advance payment ka dito kay Maya Business. So paano nga ba ako guys, no, nagkaroon ng offer dito kay Maya Advance Loan ni Maya Business kahit meron akong bad credit history? Ganito kasi yan guys, no, last year kasi guys, sobrang gamit na gamit ko si Maya Business. Like, nagpapakonvert ako ng SpayLater into Maya Business. And sobrang laki guys, no, ng mga transactions ko per month. So siguro dahil doon, kaya ako nagkaroon ng offer. Pero sa case guys, no, ng account ng papa ko, hindi ako nakapag-convert sa kanya kasi hindi na nga gumagana yung pagko-convert ng SpayLater to Maya Business. Kundi ginagamit ko na lang guys, no, yung Maya Business niya na nagbebenta ako ng load at naglalagay ako guys, no, ng 1,000 dun sa kanyang account. And nagbebenta ako ng load. So siguro dahil naman dun sa kanya, nagkaroon naman siya ng offer ng loan dun sa kanyang account. As long as guys, no, consistent ka pa rin sa paggamit kay Maya Business, like gamit na gamit mo siya, kahit meron kang bad credit history, may chance guys, no, na ma-offeran ka pa rin ng kanyang loan. So yun lang naman guys, no, yung gusto kong i-share sa inyo. Sa mga merong loan dyan kay Maya Business, comment down below at i-share nyo naman guys sa may comment section yung experience nyo dito sa loan applications na to. Anyway, sa mga hindi pa pala nakakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please don't forget to like, share, subscribe. Click the notification bell para lagi kang updated sa aking mga susunod na video. Thank you guys, thank you for watching and see you on my next video. Bye!